balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, RH. Minutos bago mag-alas 11 ng umaga, kausap po rin po natin dito sa programang DZRH Untahan si Prof. Vince. Prof. Vince, welcome back po. Hello, thank you. Ayan, ito may katanungan dito, Prof. Vince. Ano daw ba ang dapat unahin? Ang mag-ipon o magbayad ng utang? Ayun. Parang napaayon si Mina kasi parang relate siya. Sige po, Prof. Vince. Actually, ang pinaka-effective niyan talaga pa rin ay pagsasabayin ka, no? Okay. Kasi kapag ang gagawin mo ay magbabayad lang ng utang, ang magiging pakiramdam mo naman ay parang lahat na lang ng pinagpaguran mo ay napupunta punta lang sa doon sa bayad. utang, ano? Kaya kailangan pagsasabayin mo yan ay isinasaalang-alang mo din yung iyong hinaharap, okay? So, yan yung mas effective na nakikita ko. Kasi kapag pag-iipon lang naman yung gagawin mo at babaliwalain mo yung iyong utang, hahabulin ka ng iyong mga Yes. pinagkakautangan at away ang magiging kakalabasan niyan, ano? But the most effective way talaga is talagang ang goal naman natin ay palakihin ng ating ipon at paliitin ang utang, ano? So ang gagawin natin diyan, kakausapin talaga natin yung mga pinagkakautangan natin, sasabihin natin sa kanila kung ano yung totoong financial situation natin at ano yung maayos na payment plan. At tulad ng savings, kung unti-unti yung sinasabi ko na pag-iipon kanina, ganun din yung pinaka-effective na pagbabayad ng utang. Paunti-unti mong babayaran, no? Para hindi masakit sa bulsa at pasok pa rin sa budget natin. Yung guideline ko, Wina at saka Josa, no, para sa pag-uutang, hindi dapat lumalagpas sa 30% ng kinikita mo yung iyong monthly na ibinabayad mo doon sa utang. 30%. So doon tayo sa 15,000 kanina, no, na kinikita every month. Ang maximum na budget mo pambayad utang ay 4,500 pesos. Kapag lumagpas ka na dyan, ibig sabihin yan, ikaw ay over-indebted na. Baka malubog ka sa utang at magtutuloy-tuloy yan. Pero wala naman na province masamang mangutang kasi yung iba, ano yon, utang tapos pagkasahod bayad. Bayad. Tapos sa kasunod naman na sahodon ulit, uutang ulit yan sila. Para bagang pinapaikot-ikot na nila. Paikot-ikot lang yung Oo. pera. Tapos yung inuutangan nila, okay lang kasi business naman nila yon. Marami talagang ganyan yung sitwasyon, ano? Pero ang utang kasi para sa akin, ano, o totoo, hindi siya masama, pero asawa siya ng kahirapan. Ayun. Dahil usually ito ay may mataas na interest at nagpapabigat sa buhay natin, ano? Unlike kapag ikaw yung nag-iipon, ikaw yung binabayaran ng interest. So kapag tayo ay lubog na sa utang, dapat ang una nating gagawin dyan ay hindi na natin dadagdagan yung utang. Ayan, tama. Kasi bawal na ang pambayad din sa utang ay utang. Tama, Ayun. province. Prof, meron ditong comment, OFW ata, ito hindi ko alam. Dapat daw ba dalawa ang bank accounts ng isang OFW para hindi daw biglang hindi maubos ang fund kapag biglang nagka-problema? Anong meaning ng two bank accounts ng OFW na ito, Prof Vince?
Oo. So usually ito yung kasi meron tayong bank account kung saan tayo sumusweldo at doon din natin minamanage yung ating expenses, yung paglabas ng pera, no? Yung pagbubuo ng second bank account, yan yung sinasabi ko rin kanina na yan yung separate na emergency savings fund natin. Doon natin siya ilalagay, no? Ang ideal diyan is yung magkaibang bangko siya tapos automatic mong inilalagay yung iyong emergency savings dito sa kabilang bank account mo. Yes. At yung ATM nun ay hindi mo ilalagay sa wallet para malayo sa tukso. Kaya tama yung sinasabi ng ating nag-comment diyan, no, na Yes. meron tayong multiple bank accounts, no. So katulad din yan yung sinasabi mo kanina, Wina at Josa, na yung mag-iipon na meron siyang mga envelopes. So Yan. instead na envelopes yung ginagawa ngayon, mga bank accounts yung ginagawa. Kasi nga digital economy na tayo, kaya kailangan natin mag-shift towards that. Ayan, Prof Vince, parati lang natin na babanggitin sa ating mga kababayan na ang inyong practical tips po, lalo na po ngayon na panahon po ng krisis, sa panahon ng krisis, ano po ba ang maipapayo nyo, lalo na po sa mga minimum wage earners o kaya naman para po sa mga kabataan na nagsisimula pa lang magtrabaho? Oo, ano? So sa akin, ang sinasabi ko nga sa panahon natin ngayon, no, habang magulo pa ang ekonomiya, sa ipon tayo magtiyaga para sa hinaharap ay hindi tayo mangangapa, no? So ang pinaka mabilis kasi na paraan ng pag-ayos ng buhay natin kapag tayo ay magdadahan-dahan. Kaya i-prioritize natin ang ating mga financial goals at gumawa tayo ng plano paano yan mangyari. Umiwas tayo sa utang at Yes. alam mo, ang isa pang sikreto dyan, lalo na sa mga kabataan, ano, makipagkaibigan tayo sa mga taong marunong mag-ipon at hindi lang palagasta. So, doon tayo sa mga good influence, iwas tayo sa mga bad influence. Oh, I think this is my last question na lamang para kay Prof. Vince. Siguro magandang last question ko to, galing sa ating listener na si Dominic Hasim. Ano, super parang nung question niya, parang nasagot mo na pero parang dapat Mapapaisip ka pa mapapaisip ka pa eh. Sabi niya ay question for Professor Vince, why should we save our money wisely? Yan. Yun lang talaga yung tanong niya. Parang nakadalawang sense siya eh. Oo. So, kailangan talagang mag-ipon tayo para sa sarili natin dahil ang ipon is the foundation of our financial discipline, ano? Bago pa tayo magkakaroon ng investment discipline, credit discipline, savings discipline muna. At kapag tayo ay mayroong maayos na pundasyon sa ating perang pamumuhay sa pera, no? Giginhawa ang ating buhay. Dahil yun nga 'di ba, mas gusto natin na marami tayong ipon kaysa mas marami tayong utang. Kaya savings talaga, no. Ang nga sa Bisaya, no, doon sa branches namin, ang sinasabi ko ay tigom ang solusyon o ipon ang solusyon, which means kapag meron tayong mga problema, meron tayong mga plano sa buhay, dapat na paghahandaan yan sa pamamagitan ng ipon at hindi kapag nangyari na at nagigipit tayo, kumakapit sa patalim at umuutang. Tama, Ayun. Prof. Vince. Very nice last words, Prof. Vince. Dito po sa programang Deezer Isyuntahan. Baka may gusto po kayong batiin o kaya ay kumustahin on air. Nasa inyo pong pagkakataon, Prof. Vince. Go ahead po. Yes, actually gusto ko pong imbitahan ng ating mga listeners, kung mayroon po kayong mga gustong itanong, no, tungkol sa pera, i-google nyo lamang po ang aking pangalan, Vince Rapisura, idugtong nyo po ang inyong tanong at lalabas na po ang ating mga YouTube videos, Facebook, TikTok videos, pati na rin ang aking mga articles sa ating website sa vincerapisura.com tungkol sa inyong katanungan sa pera. Gusto ko yung may instant na silang sagot from Oo Sir nga. Vince. Kahit hindi ka nakakausap, i-google nyo lang yan. Yung tanong nyo, may sagot ka agad si Prof. Vince. Thank you so much, Prof. Vince Rapisurang. Magandang umaga po and thank you po sa paglalaan ng oras at sa uulitin po. Sana maimbitahan ulit kayo ng aming programa. Thank you so much po. Thank you so much, Prof. Vince. Maraming salamat. Have a nice day. At yan po si Prof. Vince Rapisura, isang financial educator. Napaka-lalim at napaka-fruitful ng ating napag-usapan na ngayon sa episode natin ng Deezer Isyuntahan. Sana madami kayong natutunan kasi parang napahappy-apan namin last time ni Sir Vince yung about utang-utang. So alam mo yun, kailangan lagi tayong ma-refresh. Alam mo kasi sa panahon ng krisis, sa mga kababayan natin na hindi nakapag-ipon, baka sa utang ang kanilang puntahan. Yun.
ba? Pero sabi nga ni Prof. Vince, huwag tayong mamihasa sa utang-utang na yan. Dahil baka yan pa ang ikalugmok ng ating buhay. Ayan, sabi niya nga kanina, dapat 30%, kung maaari 30% lang ng ating sahod ang napupunta sa pagbayad ng utang. Pagkalagpas ka na dyan sa 30%, ay yun na nga ang sinasabing iba na yan. Baka umabot na nga talaga sa puntong lugmok na tayo sa utang. Bago tayo magpaalam, Beshi, tayo batiin muna natin ang mga nakasama natin. Dito sa ating YouTube, nakasama natin si Bentong na lagi nakakomment. Si Miss Teresita Atienza, sabi niya maganda daw talagang investment yung Pag-ibig MP2. At saka syempre yung iba pa nating mga nakasama, hindi ko na ma-scroll up. Pero naman, Beshi, sa mga nag-comment sa ating Facebook Live, sabi dito ni Ma'am Maridel Furukawa, mag-ipon ng pera para pag nagkasakit, may pangbayad sa doktor at pambili ng gamot. Yan daw ang dapat kauna-unahan yung itanim sa isipan. Ayan. At sabi naman ni Ma'am Salvacion Escobar, tama po, ibukod-bukod para tabi ng pera, hindi magalaw. Tama, hindi yung isang imbakan lang, Oo. 'di ba? Para alam mo. Of course, good morning din kay Miss Ivy Gutierrez, nakikinig sa atin from Tayog, Pangasinan. At saka kay Sir Raul Destacamento na laging nakakomment sa kanyang dalawang binibini daw. Wow. Yan. Kay Mr. Hans, good morning po. At kay Sir Ramon Abadilin. Of course, hindi ko makakalimutan batiin ang Cruzat Family dyan sa Lucena City na lagi nakikinig kay Mother Earth, sa aking mga pamangkin, kay Arnie Eli Raparapenatara, sa aking mga sisterets. Good morning! Magandang umaga po. Magandang umaga din kay Ma'am Teresita Atienza. Sabi niya dito sa ating YouTube Live, siya daw kahit ilang bank accounts magkaroon, basta lagi akong nabubuhay sa kakayanan, hindi maiinggit sa buhay ng iba. Ayan. Tama naman yan, di ba? Meron pa siyang binabanggit dito kanina, Beshi. Wait lang ha. Di mo din ba ma-scroll up? Nag-scroll up ko naman siya pero hindi ko mahanap na yung comment niya kanina eh. Wait lang, Beshi. Ayun, sabi ni Ma'am Teresita Atienza, yung anak niya daw, ang dami daw kayod pero gusto niya ring i-enjoy ang pinagpaguran niya. Tama naman. Nagpabuka ng travel bago ang krisis. Natuloy naman kahit krisis na. Walang increase. Ayun, sabi niya ganon. Diba? Walang masama naman i-enjoy ang inyong Oo mga naman. pinagpagurang pera. Pero sabi nga ni Prof. Vince kanina, dapat naka-organize, naka-system. At saka ipon. Yun ang laging ang itatak mo sa iyong utak. At agree naman ako dito, Beshi, sa sinabi nila sa ating YouTube Live na ang gawa daw nila ay laging inuuna ang basic. Kung may extra pera, ay pwede ng konting luxury na kaya naman. Hindi naiinggit sa ibang luxurious ang buhay. Turo yan daw sa kanya turo niya daw yan sa kanyang mga anak. Diba? Ganon. Beshi, baka may gusto kang batiin. Nakabati na ako. Ay, nakabati ka na ba? Yeah. At syempre, babatiin ko lang ang aking pamilya dyan sa Sorsogon, kay Mama Gina at kay Papa Edwin, tsaka sa aking mga kapatid at sa aking mga pamangkin. Hello po, good morning! At dito na po nagtatapos ang ating guntahan. Kasama natin si Prof. Vince Rapisura kanina, isang financial educator, at sana po marami kayong natutunan. At dun sa mga parang nagdadalawang isip pa, go nyo na yan. Mag-save Mag-ipon na na po kayo. Ngayon na, ito na po ang sign para simulan nyo na ang pag-iipon. Yun yun na kasama sa inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang huntahan. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 3 minuto bago mag-alas 11 ng umaga. Kaming mga teacher, hindi pa kami nakukonsulta, no? Katulad nung iba pang mga policies ng DepEd na sinasabi naming top-down at hindi nagmumula doon sa ano ba yung problemang dapat solusyonan, no, doon sa ating mga eskwela. Kahit anong school calendar pa, talagang darating ang bagyo, ang lindol, no? Pero sa kalagayan natin, alarming yung meron tayong 165,000 classroom na kulang. Kailan na institutionalize na yung mga online classes kasi nga hindi kayang i-accommodate ng eskwelahan, no? Pag tinignan mo yung transmutation table, pag nakakuha ng 60 yung estudyante, pasado na siya. Magiging 75 na yon sa mismong actual grade niya. In a way,